Okay, so we're back. Pinag-aaralan natin dito yung child dedication. Ito yung ating part 2. Medyo naputol tayo sa child dedication policy. Okay, sinabi natin is a voluntary act. Ito yung public presence natin or public present natin sa Panginoon with our outward expression of gratitude. Saka yung intentional parenting with loving leads. Tapos kasunod, sabi natin, ang child dedication kaya sa church sapagkat ito ay ito yung public na paghingi natin ng tulong sa ating congregation about acknowledging their prayer, support, and encouragement from fellow believers. Now, gusto ko rin idagdag that ang child dedication is an act of dedicating becomes meaningful only as the parents explain to the child the meaning of this act. Kaya nga sana may paliwanag nyo mabuti sa mga magulang yung child dedication policy. Na sabihin nyo, ganito yan, ganito yon, and then i-remind ng mga magulang yung bata na siya'y nag-undergo ng child dedication para mas maunawaan din ng bata yung kanyang responsibility pagdating ng panahon. Okay? And consistently carrying out the promises made before God and the congregation the time of dedication. Now, ipapakita ko sa inyo ano ba yung mga pangako na ginagawa sa child dedication. So, gaya na sinabi ko rito, dapat may paliwanag natin mabuti sa mga magulang that child dedication is more than a service. Hindi ito ordinaryong service na pagkatapos mong i-dedicate, tapos na. Meron pa siyang responsibilidad. Kaya nga sinabi natin, ang child dedication is responsibility. You must accept it with joy and responsibility. So ano ba yung responsibility ng mga magulang at mga sponsors sa child dedication? Okay, it is more than a service. It is a commitment of parents to honor the will and the word of God. Commitment ng magulang yan. Kaya nga para sa akin, ang unang dinededicate bago yung bata ay yung magulang muna. Diba? Kaya nga napakahalaga ng counseling. Kaya pag may lumapit, Pastor, padedicate ko yung anak ko. Yes, kinakailangan nyo muna mag-undergo ng counseling. Ipaliwanag nyo yung tatlong bagay na pinakita ko sa inyo, yung mga explanation. Now, ito ngayon, let's go to the program proper. Paano bang pag-execute? Ready na ba kayo? Hindi ko kayo makita kung nakikita nyo pa ba ako? Opo, Pastor. Opo, Pastor. Kayo nakita sa aking monitor. Pero may nakikita pa kayo sa monitor ninyo. Opo, Pastor. Okay, so paano nga bang mag-execute ng program? Okay? Before we go to this, meron ba kayong question? Meron ba kayong question? Ano naman po, Pastor? Wala naman po. Wala pa rin, maliwanag pa rin. Okay, so ito yung program. Minsan, ang child dedication, minsan ginagawa ito before the service or after the service. O kaya ay nagseset ng separate day. Kung ako ang tatanungin, kapag meron nagpapadedicate ng anak, kadalasan ina-advise ko sa kanila, minsan dinidiscourage ko silang gawin ng Sunday after service. Diba? Bakit? Kasi pagka ginawa ng Sunday after service, napakaigsi ng panahon. Actually, ang child dedication, pagka ginawa ito ng before or after service, mahaba na yung 15 to 20 minutes. Yan lang talaga ang span yan. Ngayon, so far, lahat na nagpapadedicate sa akin, lalo na sa church namin, lagi namin ginagawa ng separate day ng hindi Sunday morning. Kasi mas mahaba yung program. Gumagawa ako ng program na umaabot ng 30 to 45 minutes. So itong program na ginawa ko sa inyo, ito yung paraan ko ng paggawa ng child dedication kapag ka ito ay ginawa ng separate day. Okay? Pero kapag ka ang child dedication ginawa mo lang ng before service or after service, 10 minutes lang, simple lang ang program. Tawagin mo lang sila sa harapan, magbasa ka lang ng Bible verse, tapos ipag-pray mo na, pipirma na yung mga ninong at ninang, tapos na. So parang hindi nabibigyan ng magandang emphasis yung child dedication.
Kaya I would suggest na kapag kayo ay may lumapit sa inyong mga miyembro na gusto magpa-dedicate ng anak, kung pwede ninyong isuggest na sana gawin ito ng separate day kesa doon sa after or before service kasi namamadali lahat. Tapos yung mga miyembro, nahuhold sila. Imbes na makauwi na sila or baka may gagawin sila, hindi sila makaalis-alis ngayon. Tapos ang masakit, nanood sila ng child dedication, hindi naman sila inimbita sa pagkain. Di ba? Yun ang medyo nakakalungkot sa ibang parte. Pero kaya nga sana i-advise, itong program na ito na aking ginawa, program ito kapag gagawin nyo yung child dedication sa separate na araw. So una, meron tayong tinatawag na presentation of the child and the parents. So anong gagawin? So tatawagin niya yung mga magulang, the pastor or clergy officiating the ceremony, invites the families forward to the front of the church meeting. So tatawagin niya sa harapan. Tapos ay ipipresent niya. Ano yung kanyang presentation? He then reads the parents and the child's name saying, "It is my great joy." Ito yung ito yung proclamation ito yung pinipresent mo. "It is my great joy to introduce to you this newest member of our church family." Pangalan ng bata is the son or the daughter of the name of the parents born sa araw ng kanilang kapanganakan. These parents have come today to pledge themselves before God and this congregation to raise this child in a way honors the Lord. That honors the Lord. Sorry sa mga typographical error. In a way that honors the Lord. So kung bibigyan mo ng Tagalog yan, napakadali na lang, pero gusto kong isulat nyo ito para at least kung meron kayong foreigner na i-dedicate, meron na kayong English kagad. Or kung Tagalog, Tagalogin nyo lang ito. Simple na naman, ngayong umaga, isang kagalakan na ipakilala ko sa inyo ang bagong miyembro sa pamilya sa pamilya nila ganito. Tapos sabihin mo yung pangalan ng bata, ang pangalan ng magulang. At ang mga magulang ay nagtungo sa iglesia nito at nangangako sa harapan ng Diyos at sa kongregasyon nito na kanilang palalaki ng kanilang anak sa paraan na kinalulugod ng Panginoon. So yun yung Tagalog niyan. So gawan nyo na lang ng sariling Tagalog, madali lang naman. So ito yung tinatawag nating presentation of the child. Ipipresent nyo. Okay? So kung titignan niyo, wala tayong congregational singing. Pero nasa inyo kung gusto niyo maglagay ng congregational song before the presentation, meron munang kantahan na dalawa. Okay, pwede yan. So tapos, ito na yung pagtayo ng pastor, sasabihin niya, narito tayo ngayon, tayo nagkakatipon-tipon ng may kagalakan upang ganito-ganito, ihandog ng batang si ganito, at ang mga magulang ay nangangako na ang batang hindi kanilang palalakihin, na nagbibigay galang sa Panginoon. Okay? So pangalawa, pagkatapos ng presentation is the prayer. Okay? Magkakaroon ng opening prayer, pwede mong gawin ang prayer or you could ask someone. Ngayon kung tatawag kayo ng prayer, gawin natin formal. Kung tatawag kayo ng prayer, dapat before the service, inabisuan nyo na yung magpipray para nandun na siya sa likod mo. Ngayon kung wala kang makita, ikaw na lang din na pastor ang magpipray. And then after the prayer ay special number. Magkakaroon ng isang special number. Pauupuin yung kongregasyon at special number. And then, or kung walang special number, magpiplay lang ng soft music or ng mahinang music. Okay, parang special number siya. Pagkatapos ng special number ay tatayo ang nanay, may dalang Bible at magbabasa siya ng scripture reading sa Proverbs 22 verse 6. Ngayon, nasa inyo kung anong verse ang pipiliin ninyong ibibigay kay nanay na babasahin niya. Pagkatapos niyang basahin ng verse na yan, ay kasunod na aakyat si tatay at babasahin din niya yung Joshua chapter 24 verse 14 or 15. Again, ito'y suggestion ko lang na verse. Kung meron kayong ibang verse na alam na pwede niyong ibigay na basahin nila,
ay gawin ninyo. Para maging tuloy-tuloy ang programang ito, dapat bago magsimula ang service, binigyan nyo na sa nanay kung ano yung verse na babasahin niya, binigyan nyo na sa tatay yung verse na babasahin para wala nang tawag-tawag. Sasabihin nyo pagkatapos po ng special number, umakyat po si mommy at magbasa po kayo ng Bible verse. Tapos hintayin nyo na si daddy, magbabasa ng Bible verse. So pagkatapos ng Bible verse is another special number or music na gagawin nyo. Tapos nun ay magkakaroon na ng short message si pastor, about 10 to 15 minutes message. Magbibigay ka ng message, it's either sabihin mo na lang yung binigay kong introduction sa iyo or gumawa ka ng separate message mo para ma-inspire yung mga magulang sa child dedication. Okay? Kasunod, magkakaroon ka na ng pagkatapos ng message is tatawagin mo na yung di ba, pagkatapos mo mag-preach o mag-share, huwag ka naman magsisigaw-sigaw doon para mag-preach. Parang normal, casual discussion lang. Pagkatapos no, number 7 ay magkakaroon ng parental affirmation to God. Tatawagin mo uli yung mga parents sa taas na kasama mo at i-dedicate nyo na yung bata. Pero ang affirmation, tandaan niyo, ang child dedication is all about accepting the responsibility. So meron kayong mga itatanong sa mga magulang at sasagutin nila ito sa pamamagitan ng we do. Yung naririnig nila. Tandaan natin, child dedication is not just a service but it is a commitment. It is more than a service but a commitment. So ano yung ibibigay nyo sa kanilang tanong? Inilagay ko na rito. Unang tanong nyo, do you today recognize these children as the gift of God? And give heartfelt thanks to God's blessing, for God's blessing. Tagalogin nyo na lang yan kung hindi nyo alam. Kayo, tinatanggap nyo ba, kayo bang mag-asawa, ay kinikilala ninyo na ang batang ito ay regalong kaloob ng Diyos at ito ay bigay sa inyo at kayo ay nagpapasalamat sa kanyang pagpapala. So sasagot ang mga magulang, we do. Dapat naririnig ng kongregasyon. Pangalawang tanong, do you now dedicate your children to the Lord who gave them to you all, surrendering all worldly claims upon their lives in the hope that they will belong wholly to God? So sasagutan naman. Dapat, since tayo ay nasa worship and programming, gusto kong ito ang babasahin ninyo sa inyong mga dinededicate sa mga magulang. Maliwanag ba? So, isulat nyo yan, babasahin nyo na lang yan kapag nagkakaroon na kayo ng parental affirmation. Number 3, do you pledge as parents that with God's fatherly help, you will bring up your children in the discipline and instruction of the Lord, making every reasonable efforts with patience, diba? And love to build the word of God and character of Christ and joy of the Lord into their lives? Sasagot, we do, opo, di ba? Do you promise to provide? Nakita niyo yung responsibility through God's blessing for the physical, emotional, intellectual, and spiritual needs of your children, looking to your own Heavenly Father for the wisdom, love, and strength to serve them and not to use them. Di ba? Di ba? Sabi, not to use them. Kasi minsan yung mga anak, ginagamit, bakit marami kang anak? Para maging katulong namin sa pagsasaka. Diba? Hindi eh. Ang pinapangako mo rito na ikaw na magulang, nangangako ka bang you will provide for your children? Sa paanong paraan? Through God's blessing. Para i-provide ang kanilang physical, emotional, intellectual, and spiritual needs. Diba? At kikilalanin mo ang Ama sa mga pangangailangan ito na ikaw ay gabayan in wisdom and in love and in strength. At hindi mo gagamitin yung mga anak mo sa yung personal na pangangailangan. Okay, number 5, do you promise God helping you to make it your regular prayer that by God's grace, your children will come to trust in Jesus Christ alone? O kayo ba'y nangangako na magiging regular ninyong ipagpipray ang inyong mga anak na dumating ang araw na sila'y makakilala sa Diyos at sila'y tanggapin? Sasagot, opo. So yan yung 5 katanungan lang na inihanda ko na itatanong nyo sa mga parents. So pagkatapos nyo silang
ma-affirm na nalaman na nila yung kanilang responsibilidad, actually pwede nyo rin sabihin ito sa kanilang counseling bago kayo magkaroon ng child dedication or sa itanong nyo na during child dedication. Okay, pagkatapos nyo ma-affirm, andun na yung mga magulang, nakita ninyo, pangwalo na kasunod na ating ginawa is prayer of blessing. Okay, ako ang ginagawa ko rito is pinagpipray ko muna yung mga magulang. Bakit? Pinakita mo yung responsibilidad nila, dapat tanggapin nila yung responsibilidad. And then ipagpipray mo yung mga magulang na magampanan nila yung kanilang tungkulin. Di ba? Tapos, saka mo ihahandog yung bata. Nakita nyo, ang una kong inihandog ay yung magulang, and then para magampanan nila yung kanilang tungkulin, pangalawa, saka ko inihandog yung mga bata. Or minsan, pagkatapos ng ipag-pray yung mga magulang, hindi ko pa inahandog yung bata. Wag mo munang ilagay, siguro burahin muna natin dito, wag mo munang i-dedicate yung bata, dinedicate mo muna yung mga magulang. So pagkatapos mong tanungin yung mga magulang, number 9 is you will address to the congregation. Tatanungin mo ng congregation. Ngayon, meron tayong kongregasyon, meron din tayong tungkulin. The family is a divine institution ordained of God from the beginning of time. Children are the heritage of the Lord committed by Him to their parents for care, provision, protection, and spiritual training. It is good when parents recognize all of these obligations and carry them out. In this, ito na yung ating unang, balikan natin. Okay. Medyo nagluloko. Di ba nakita ninyo? In-address mo na yung congregation. Okay, tayo mga congregation. Tumayo tayo lahat. Patatayuin mo yung congregation. Same thing. Kayo ba'y nangangako sa iglesyang ito na kayong congregation ay may parte din sa child dedication na ito? Kayo po ba'y nangangako na ipapanalangin ang batang ito? Opo. Kayo ba'y nangangako na i-encourage nyo ang batang ito? Opo. So pagkatapos noon ay pauupuin mo yung congregation. So dinedicate mo na yung magulang, di ba? Nagkaroon na ng affirmation with the congregation. Ngayon tatawagin mo naman yung mga ninong at ninang. Bigyan natin ng formality kapag tinawag niyo yung mga ninong at ninang, wag naman yan, yung mga ninong at ninang umakyat na po dito. Kaya ka merong certificate, child dedication certificate, ay sasabihin mong tatawagin po natin isa-isa ang mga ninong at ninang at kung wala po sila, yung proxy nila ang aakyat sa stage. So, babasahin mo yung certificate na meron ka. So, bago kayo mag-dedicate, be sure na meron kayong certificate na inihanda. Okay? Madali na lang maganap niya sa PCBS, may nabibili or sa internet, humanap lang kayo, child dedication certificate, mag-print na kayo, paggawa na ninyo. Kasi pipirmahan nila yan. So and then, ano ngayon ang gagawin ninyo? So magkakaroon uli kayo ng address to the godparents. So hindi ko na nilagay dito pero kung tutuusin, ito yung dapat ninyong sabihin sa inyong mga godparents. Okay? Godparents, babasahin nyo to. Do you accept, have you accepted father's name and mother's name request for you to be godparents to this child? So mga ninong at ninang, tinatanggap nyo ba ang kahilingan ng mag-asawang ito na kayo'y maging pangalawang mga magulang? Sasagot, opo. Tapos ito yung mga tanong na itatanong nyo sa mga godparents. Okay? In accepting this role, will you regularly pray for yung child? At ito yung mga tanong ulit. Kayo ba'y nangangako na ipapanalangin nyo ang batang ito? Sasagot yung mga godparents, opo. Okay, so para hindi na kayo mahirapan, kung ano yung tinanong nyo dun sa parents, ay siya rin nyo rin itanong sa godparents. Kasi parehas lang din ang kanilang responsibilidad. Kasi pagka nawala yung parent ng bata, yung mga godparents o yung mga ninong at ninang, ang tatay yung magulang. Kaya parehas ng responsibilidad ang mga ninong at ninang sa magulang. Okay, so yun din yung tanong na ibibigay nyo sa kanila. Okay, so pagkatapos nyong may address, ako may ginagawa ako, pagkatapos kong binigay yung responsibility ng mga ninong at ninang habang nakatayo sila sa taas, meron akong ginagawa sa kanila.
Pag sinabing tinatanggap niyo po ba? Opo. And then pipirma na sila ng kanilang contract. Yung sa ito mamaya. Actually ito, pipirma na sila doon sa certificate na inihanda mo. Okay? At kapag pumipirma sila, nakita niyo prayer of dedication, pagka pinaakit mo na yung ninong at ninang kasama ng bata, ide-dedicate mo na yung bata sa Panginoon. Ipag-pray mo na, ide-dedicate mo na siya. Okay? So pagkatapos nun ay signing of contract, signing of certificates. Okay, pipirma na yung ninong at ninang habang may tumutugtog na malumanay na tugtog or naging special number. Meron pa akong ginagawa pagkatapos nun, pagkatapos pumirma habang nakatayo sa likod, di ba, pagkatapos ide-dedicate mo na yung bata, di ba? Kinuha mo na yung bata, ide-dedicate mo. Tandaan natin, kapag ka nag-dedicate kayo ng bata, siguraduhin ninyong kikilikin ninyo yung bata. Okay? Ngayon, kung umiiyak yung bata, kunin nyo lang yung bata. Ang pinapakita noon is a symbol na kayo yung authorized na mag-dedicate sa kanya. Na kayo yung may power, may authority na ibigay yung blessing dun sa bata. Kayo yung nagbigay ng authority na gampanan ng magulang yung kanyang responsibility at yung mga ninong at ninang nagampanan yung kanyang responsibility. Kaya kung kayo magde-dedicate ng bata, be sure na kikilikin nyo yung bata. Ako, ganun ang ginagawa ko. Kinikili ko yung bata, tapos medyo magsasalita lang ako ng konti, lalaroin ko yung bata. Ngayon kapag ka ide-dedicate na ninyo, ibalik nyo uli sa bata, ay sa magulang. Bakit? Kasi ang tendency, iiyak yung bata. Ngayon, ang mangyayari, pag umiyak yung bata, during nagpipray ka, nagkakaroon ng disturbance. Nawawalan na ng concentration yung mga tao to listen to you, lalo na yung magulang. Kapag ka umiyak na yung bata, hindi na niya alam kung anong kanyang gagawin. Magmumulagat na yan. Parang nawalan na tayo ng pagrespeto dun sa seremonyas na ginagawa natin. Kaya ang ginagawa ko, bago ako mag-pray, kukunin ko yung bata ng few seconds, kakausapin ko na, taba-taba ng batang ito, ang bigat-bigat. Sinong kamukha? Parang ganon. So pagkatapos, ibabalik mo sa magulang. Tapos ilalagay mo sila sa gitna, tapos tatawagin mo lahat ng mga sponsors, mga ninong at ninang na nakatayo sa likod na ipuputong yung kanilang kamay sa anumang parte ng katawan ng magulang o ng bata, tapos mag-pray ka na for dedication. Okay, nakuha ninyo? So ipag-pray mo na for dedication. Mag-pray na yan, tapos pagka na-ipag-pray na yan, tapos pagkatapos ng prayer, magsa-sign of contract na, sign of certificate, tapos ito pa yung dinadagdag ko. Pagkatapos mag-sign habang nakatayo sa likod yung mga ninong at ninang, kukunin ko yung bata at sasabihin ko ngayong araw, wala ngayong araw na ito, kayong mga ninong at ninang ay tatayong pangalawang mga magulang ng batang ito. Ibig sabihin, parehas kayo ng responsibilidad ng magulang para mas maramdaman ninyo ang tibok ng puso ng batang ito. Ang gagawin ko, ibibigay ko yung bata doon sa unang ninong o unang ninang. Kikilikin niya at ang sasabihin ko sa kanya, habang kilik mong batang yan, ay damahin mo ang tibok ng kanyang puso at ariin mo siyang iyo'y anak na. Diba? So yayakapin ng ninong at ninang yan, isa-isa, yakap niya, tapos minsan i-helen niya yan, tapos nagbibigay ako ng joke, meron kaming policy sa church, kapag yung bata ay umiyak sa iyong mga bisig, ay meron kang babayarang 1,000 pesos. Kaya magtatawanan yan. So kaya minsan hindi nila paiiyakin yung bata. So ipapasa. So ipasa mo yung bata dun sa unang ninong at ninang. Okay, tapos ipapasa naman niya yung isa. Hanggang sa makaikot lahat, mapasa-pasa. Huwag naman yung madalian, hindi naman kayo naglalaro. Yung bang yayakapin niya habang tumutugtog uli yung instrumental music, dapat merong coordination yan. So pasa-pasa yan, dadamay nila yung tibok ng puso ng bata. So papasa yan. Kahit umiiyak, ipapasa yan, ipapasa. At yung huling ninong o huling ninang ay muli niyang ibabalik sa magulang yung bata. At pagkatapos noon ay muli kayong magpipray sa closing and then picture taking. So yun ang simple program na ginagawa ko sa child dedication. Meron akong na-research, minsan ito yung ginagawa
during the child dedication, meron din tayong dapat binibigay. Okay? Normally, yung ginagawa ko pag may child dedication, ay binibigyan ko ng Bible yung magulang para walang dahilan na hindi nila tuturuan yung kanilang anak ng Biblia. Pero para may iba naman, ito naman ang minsan ang ginagawa natin. Yung pastor magbibigay ng red rose sa tatay at ipapaliwanag niya bakit niya binigyan ng red rose yung tatay. Naku, malapit na maubos, 10 minutes. Sasabihin niya as a symbol of his blood relationship to the child. Nakita nyo? So tapos bibigyan lahat ng tatay ng red rose yung lahat ng ninong. Okay, so pag-producein nyo sila ng red rose. As a symbol, yung tatay, bigyan mo ng red rose, tapos yung tatay, bibigyan niya lahat ng ninong ng red rose. Papaliwanag mo anong symbol niyan. It's a symbol of blood relationship to the child. Tapos, bibigyan mo naman ng white flower or white roses yung nanay. Bakit? It is symbolize the purity of Christian motherhood. Okay? Christian motherhood. Tapos ipapasa, bibigyan din yung mga ninong at mga ninang naman. Tapos yung namumukadkad na bulaklak and a budding rose to the baby to affirm the potential of the child that will unfold. Diba? Bakit nakasarap pa yung rose? Ito'y pagpapakita ng yung anak mo merong potential pag namukadkad. Ibibigay mo yung rose. Pero tiyakin mong walang tinik kasi bata ang hahawak. So yun, dapat ipaliwanag mo itong tatlong ito, bakit mo sila binigyan ng rose. Para sa picture taking, maganda rin tignan. So ito'y kakaiba. Hindi tayo gumagamit ng candle, hindi tayo gumagamit ng candle pero kung gusto niyo gumamit, wala naman sigurong masama, pero siguro imbis na gumamit ka ng candle para makita ng mga unbeliever yung child dedication ng baptist ay iba, gumamit ka na lang ng red rose, white rose, saka budding rose. Yung nakasara pa yung rose. So yun yung ibigay mo bilang pagtatapos ng iyong child dedication before the closing prayer. So napakagandang practice ito. So again, bibigyan ko kayo ng inyong assignment. I-execute ninyo ang child dedication the way I presented the program, gawin niyo yon. Okay, dito nangangailangan kayo ng dalawang mag-asawa. Gumamit na lang kayo ng manika, baka madisgrasya nyo pa yung bata, baka may laglag nyo. Tapos, pumili kayo ng ninong at ninang. Siguro 2, 3 o ilan, kahit mga batang ninong at ninang, at least para meron tayong congregation at meron tayong nakikitang mga symbols. Tapos, kompletuhin nyo yung rose. Kung wala kayong rose, plastic na lang. Gawa na lang kayo kung di kayo makalabas. 3 klaseng rose, red, white flowers, kahit anong bulaklak, basta puti, pero maganda kung rose na rin na puti at pula, saka yung nag-iisang budding. Alam ko may mga nabibili ito sa Nobo o kaya sa 698, meron kayong mabibiling ganyan. Marami. So ipakita natin yung mga symbol na yan. And then lahat ng sinabi ko, inaasahan kong marinig din. Kung nahihirapan kayo sa English, itry nyo na lang Tagalog the way you understand yung ginawa ko para magamit ninyo. Okay, so exciting ang child dedication. Isa sa mga programa na dapat bigyan natin ng marangal na programa sapagkat ito'y nagpapakita ng pagsunod ng magulang sa Panginoon. At yung bata, may pakita natin yung kanyang potential na maging servant of the Lord pagdating ng panahon. So gawin natin maayos. Ulitin natin, ang motto ko in life is God is a God of order. Kaya ilagay natin sa tamang perspektibo at maayos na programa ang lahat ng pag-aaralan, ng lahat ng ating ginagawa. Okay, so ibalik ko lang kayo sa ating, ano na ba yung nakikita nyo? Paano bang tanggalin yung share? Stop share. Para bumalik tayo. Okay, maliwanag ba? May question kayo? In-expect ko na gumawa kayo ng video about this. Ipasa nyo at ang deadline is Thursday. Yes, Benjo? May question? Sir. May question ka? Nag-freeze si Benjo. Anong nangyari? Meron pa tayong 5 minutes. May question kayo?
Pastor, yung sa rose po ba, Yes, bibigyan opo. mo na yung father tapos ibibigay na nung father sa mga ninong? Pag binigay nyo, bibigay mo yung rose, ipaliwanag mo kagad ano bang sinisimbolo ng Opo. rose. Tapos, pagkatapos mong dapat yung flowers nyo naka-prepare na sa stage. Nasa likod or somewhere na pwede niyang kunin. Tapos ikaw tatay ay ngayon naunawaan mo na ito, ay ibigay mo rin ang rose na ito sa mga pangalawang tatay. So kukuha siya ng rose, aabutan niya isa-isa. Tapos ipinapaliwanag mo rin anong sinisimbolo nito. Nagsisimbolo yan ng blood relationship natin sa bata. Kaya dapat red. Hindi pink, dapat red. Tapos ganun din yung white flower sa nanay. Paliwanag nyo rin bago ibigay ng nanay ang sinisimbolo noon, pinakita niyo yung blood relationship, tapos magkakaroon din ng blood relationship yung mga ninong at ninang sa bata. So ganun. Sino pa yung may question? Kailangan ko rin i-forward nyo yung child dedication certificate. Kailangan ko makita na meron kayong child dedication certificate. Pag nag-ano kayo sa internet, type nyo lang sample of child dedication certificate, lalabas na yan. So, kailangan ko makita yung i-forward nyo, tapos yung pangalan ng mga ninong at ninang, dire-diretso na, mga pangalan ng mga. Para alam nyo, para pagka nagpastor na kayo, alam nyo na yung itsura at alam nyo na kung paano gumawa at ano ang content nito. Okay? So may question pa? Maliwanag? So next week, ang topic natin is all about funeral. Medyo bibigat ng konti. Kailangan natin gawin itong mga basic na program natin sa church. So kailangan natin funeral. Total, maraming patay ngayon. Hahanap kayo ng patay. Gagawa tayo ng paraan na maaayos natin. Maglalagay tayo ng senaryo. Ano ba yung funeral na gagawin natin sa bahay? Yung funeral sa church, tapos yung funeral sa sementeryo. So tatlong set yan. Sa bahay, yung last night. Actually, wala namang masyadong problema sa last night. Tapos yung funeral sa church, tapos yung funeral sa libing. So tatlo yung ating gagawin video about that. Siguro, tingnan na lang natin, baka dalawa na lang. Sa bahay, magpipreach ka lang naman dun eh. Mahalaga yung sa church saka sa sementeryo. So gawin natin yan. Okay, so wala nang question. I hope na dagdagan na inyong kaalaman at gawin niyo ng may kaayusan ang mga programang ito. At gusto kong makita ang bawat mga symbols na hinihingi ko sa inyo para mas may apply natin. So humanap kayo ng young people or mag-asawa na gagawin ninyo ito. So in short, kailangan kong makakita kayo o merong mag-participate sa grupo ninyo nang hindi bababa sa 7 o hanggang 10 miyembro. Kailangan mas marami para medyo mahaba ng konti yung video ninyo. So yun ang ating gagawin. Okay, maliwanag? Itagalog nyo na lang yung mga question na kailangan nyo. Ngayon, kung gusto nyo dagdagan ng question, pwede nyo dagdagan. Meron kayong kalayaan dagdagan. Huwag nyo lang babawasan. Okay? Okay na? Okay po, Pastor. Okay, salamat sa inyong panahon. Sana every time na nagsisession tayo ay may mga natututunan kayo. Thank you po, Okay, Pastor. deadline is until next Thursday. Next Thursday night para mapanood ko pa ng Friday. Okay, thank you very much and God bless you all.